o secrecy ng bank deposit. Ano po bang sinasabi ng secrecy of bank deposit? Absolutely po yan, President. Hindi ko po pwedeng tanungin ang bank account ninyo ng kaibigan ninyo kung sino pong taong nakilala ko. Maliban lamang kung nag-consent yung tao. Nakikita niyo po nung araw, di ba, pag meron dyan mga investigation, sumulat ka, mag-consent ka. Di ba, yung ginagawa na, number 2. Nakalagay rin po doon sa impeachment cases. Sa bribery cases, may dereliction of duty cases, pwede rin yun. Pwede rin pabisita upon order of the court. Upon order of the court. Tapos po, sa mga kaso na involve yung mga amounts na iyon, yun po ay subject na mismo dispute for litigation. Pwede rin po, so makikita po ninyo, pag nag-consent ka, at may impeachment, ayan po yan, at kung may pending litigation, may order of court, ano po, bribery, dereliction of duty, pwede po, nakalagay po yan. Pwede nilang buksan sa Republic Act 4605. Alright. Maraming salamat, Attorney Salvador. Hapon po, magandang gabi po. Magandang gabi po. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. May nag-position niya Corpus Avenue Gusto po nandiyan para ilagay po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpakaon lang ng kanilang time and himingin ka na ng servisyo DSWD, DOH, syempre kapag may mga calamities. Ito calamity doon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung po salitang nagseservisyo. Para sa Bali Family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan? Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Sa kapapasok lang na balita, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matagumpay na drilling test sa Camago 3 well. Sa mensahe sa kanyang social media page, sinabi ng Pangulo na kaya nitong lumikha ng hanggang 60 million standard cubic feet ng gas kada araw. Dagdag pa ni Pangulong Marcos Jr., isa na naman itong napakahalagang development sa pagtitiyak ng energy security sa bansa. 26. Mahigit isang daang pamilya ngayon ang kasalukuyang nananatili sa isang eskwelahan sa Pasay City matapos masunog ang kanilang mga bahay. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Aler. Pinagtulungan ang mulahin ng Bureau of Fire Protection at Fire Volunteers ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa David Street, Barangay 23, Pasay City, pasado alas 4 ng hapon kahapon. Mabilis kumalat ang apoy sa lugar dahilan para respondihan ito nang hindi bababa sa 30 fire trucks. Itinaas ang sunog sa ikalawang alarma. Sa drone shot mula sa Pasay PFP, kita ang lawak ng pinsala na nangyari sunog. Ilang oras matapos ang sunog, nagmistulang uling na ang ilang materyales ng mga bahay. Isa si Mary Rose Pascua sa mga apektadong residente. Kwento niya, natutulog siya kasama ang bunsong anak sa kanilang bahay nang sumiklab ang sunog. Sumigaw na lang po sa namin sa papunta na po sa bahay namin pagtulog. Kasi makatabi lang po kami. Sa bahay, chairperson of Don Rivera ng Barangay 20, agad na
Ang traffic nasa EDSA pa rin, ano? Opo. Ito, hindi na masyado. Matapos ang nag-iisang taon muli magkaharap sa Las Vegas ng Pacman at Mayweather sa pinaghuliang fight of the century sa September 19. Nauna nang nanalo sa Mayweather laban ni Pacquiao noong 2015 matapos ang isang unanimous decision ng mga jurado. Hindi naman sila nakaligtas sa isang kritiko na nagsabing para sa pera na lang ang kanilang gagawing laban dahil sila lahat para sa rematch. Agad itong sinobra ni Pacman ang sinabing hindi naman siya nagpabaya sa kanyang posisyon. Nagkanta niya, siya ay nakikitay para sa kapalahan sa kapit ng pangkata sa ikaw. O inabangan pa rin, although tama naman din na medyo pag makita ka dalawang hindi naman nagdang but sure. Tingnan natin. Naman, mamature sa makamature. Makamature ka naman yan. Okay, at good luck pa rin, sir. Gusto natin malaman. Balita, ngayong araw, ako si Nia Corona. Ako naman si Jeff Banayones para di maulit kapan, kapitan hanggang susunod na. Arangkada Balita. Mga pagkakaling mahalaga. Orang-orata, ipabalita. Narito na ang mga balita sa PRTV Ring. PRTV Newsbreak sa PRTV Media. historically considered for height adjustment. Pero ito na tingin ko yung pinakamalaking bulto na ito kung meron man paggalaw sa mga susunod, hindi na ganun kasing laki nito. Kung aabot nga ng 35 pesos hanggang 40 pesos kada kilo ang dagdag presyo sa susunod na linggo, magdadalo na sa 1,300 hanggang 1,500 pesos ang presyo ng 11 kilogram na tangkip. Kaya ngayon pa lang, umaapila na ang mga manufacturers sa gobyerno na tulungan silang makabili ng LPG na bago pa man magkaroon sila ng supply sa food market. Sa ngayon, naglalaro sa 992 pesos hanggang 1,076 pesos ang 11 kilogram na tangke sa merkado. Payo ng isang leader sa mga consumer, hindi kailangan bumili ng marami at mag-iba. Kung wala kang naman pa, pero kung ipas sila, pili na nila. Pagkasa ay nag-iwan. Kalahati ng populasyon ng Pilipinas gumagamit ng LPG ayon sa datos ng LPG industry. Sa ngayon, walang problema ang supply na aabot pa sa 30 days ang inventaryo. Pero kailangan mag-ipon ng stock para sa magkakanin sa Mayo at mga susunod na buwan. Ang concern lang natin is if this conflict drags on, then sa ngayon nararamdaman namin yung hirap na maghanap ng product sa international market. May paakyat pagbaba naman sa presyo ng gasolina at kerosene sa world market habang ang taas na diesel natapyasan sa unang 3 araw ng trading. Pero dahil nasa 4 hanggang 5 pesos naman kada litro ang ipinapatong risk premium cost, posible pa rin ang dagdag presyo sa susunod na linggo. Nanindigan si Energy Secretary Aaron Garin na hindi niya
irerekomenda kay Pangulong Marcos na limitahan ang dagdag presyo o takyasan ang presyo ng mga gasolinahan. Yung ba, sabihin natin, hanggang 100 lang kayo. Makakawalan tayo ng gas station at wala namang import. So, meron kaming mga proposal ngayon para makontrol yung increase. Makontrol lang, ma-monitor lang kung wala namang sobrang kumikita dito during times of emergency. Samantala, ginagawa ng paraan ng gobyerno na patuloy ang tinatayang 4 na piso kada kilowatt-hour na dagdag singil ng Meralco sa paparating na April billing. Ang ganyang kalaking singil katupas sa mga 800 pesos na dagdag sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Sa mga 2 pesos ang nakita namin increase, malamang kasi nag-doble na yung presyo, baka umakot na lahat. So, estimate ko, hindi panigurado yung mga 4 pesos. So, kailangan bawasan yan. Sinuspindi na ng Energy Regulatory Commission of Trading sa Luzon, Visayas at Mindanao Spot Market para hindi masapol ng mas mahal ng kuryente ang mga distribution utilities at electric co-ops na bumibili ng supply sa merkado. Pero talagang malaki ang itataas ng kuryente, inuutos ng ERC na untay-untayin ito. Para hindi tayo magpapulagaan at pagkaroon tayo ng kahit paano ay pag-aaral, pagtingin doon sa naging kalkulasyon kung nararapat na yan at kung talagang tama naman yung kalkulasyon kung maaaring magkaroon ng pagpupay-tay. Inutos naman ng DOT na mas paganahin ang mga renewable energy sources gaya ng solar, gayon din mga coal plants para mabawasan ang epekto ng pagsipa ng presyo ng kuryente sa spot market. Tinakasan ng driver ang isang gasolinahan sa Quezon City matapos magpapultang ng kanyang sasakyan. Kaugnay ng balitang yan, makakusap natin si Liza Aquino. Liza, magkano halaga ng petrol yung napalay ng driver? Alvin, umabot sa 5,196 pesos ang kabuang halaga ng diesel Yung na container, naipakalaga ng hindi na Sosec. pwedeng kaliwa. Matapos itong marunong palit sa isang gas station sa Balitawan, Quezon City noong linggo. Ayon sa isang staff ng gasolinahan, kahit 12:45 sa madaling araw nang pumunta sa kanilang Mamaya kung gas ma-traffic station ang service sasakyan route tayo. para magpapunta. Wala ang Lampas customer ng mga panahon na iyon, pero Quirino. hindi na magbayad, kumarunong maalis ang sasakyan. Napul sa CCTV sa gas station ang nasabing insidente. Dito lang naman yan sa may traffic light. Ang sasakyan, ngunit hindi na ganito Daming naabutan. container eh. Dumating po siya, and tinanong niya po kasi kung may diesel kasi wala po ang price ng diesel. Sabi ko po meron, tapos tumayo na po ako. Tinanong ko kung magkano, sabi niya po full tank daw po, tagal. Tinarga ko na po siya, tinara ko na po yung gas tank niya. At ayun po, tumakbo na po siya. Sinabol ko pa po yung, sinunta ko pa po yung ano niya po, yung tala niya, kung saka mabagat po. Pero hindi ko nakasabas. At sinabol pa po namin yung bukit, hindi na po nabutan. Agad na pinag-blotter sa barangay at pinireport sa pulis ang insidente. Ayon naman sa Quezon City Police District Alvin, nagpapagawa na sila na backtracking upang matukoy ang pagkakinala ng driver na sangkot sa insidente. At baka mamaya po may-ari para sa lahat. So yun po na may tayo, mag-alert po tayo mapagkakal. Pasaway itong motorel lang na. Alvin, sinasubukan naman nila na kaya ng EBS-EBS. Tinanggal na kasi nila yung ano dito. Daanan talaga Oo, nila. yung mga container ng bagal. Maluwag naman dito. Tinanggal na kasi nila. Dahil na yung halaga ng gasolinang natangay, Dati dito lang sila. Kaso ngayon, tinanggal na eh. Nalaman pa natin kung kanino i-charge. Kaya hindi talaga sila maano na kaliwat kanan sila. Natanggap natin sa biktima na kaya initially inapatford. Ay, itong lane, tinanggal na. Tinanggal na po yung, wala na po yung pintura dyan. So kahit saan. Kahit saan na po sila. Pero dapat, pakiramdaman din naman nila yan. Ng human resources nitong gas station at tuhusay-tusayin I think ito sa kanyang salary niya sa mga naarating ng ad-off. Pero sinusubukan pa natin linawin ito, maliban sa mga paliwanag ng gas station kung bakit ganitong sitwasyon
na nagbibigay ng pahayag niyo dito, Alvin. Kawawa siya. Dapat inapoy naman niya. Anyway, maraming salamat. Live lang aking. Sa ibang balita, sinibak na tungkuli ng umano'y lasing na pulis na nagamo ng away at nagpapasok pa ng baril sa Quezon City. Exclusive na papatrol, Michael Benito. Takot na takot at matagong nagbibideo sa bintana ang isang pamilya habang nag-aamon ng away sa labas ng kanilang bahay ang isang pulis na biglang lasing. Maya-maya, nagpaputok ng balita ang pulis. Iba-ibang issue at eskandalo sa komunidad ang nakikita ugat ng pag-aamong kumano ng pulis. Sumulog nga sa National Police Station ang pamilya para mapanagot ang nagamok na pulis na may rangong police staff sergeant. Pero nang ipatawag ang nabagrong, itinanggi niya ang akusasyon at sinabi may nangagong kumano ng baril kaya ito pumutok. There is a possible flight and we will not tolerate flights inside my office. Tawagan natin si General Solidar PCPD Executive for the immediate restricted custody of Supreme. Nagpakamit na ang complainant at CCTV sa bahay Pwede rin dahil kalaw. ito'y patisyon sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Inareklamo sa kapayagan bagong silangan police station ang Hindi na lang po natin. also engineer Friday at principal sa personal holding and accounting section sa Kamsaringal habang tumulong ang investigasyon. Michael Benito, ABS-CBN. Formal nang isinara ng Pasig City Police ang investigasyon kaugnay ng pagkawala at pagkamatay ng isang 15 taong gulang na estudyante sa Pasig City. Wala namang nakikitang foul play ang otoridad sa insidente. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Itinuturing ng case closed ng pulisya ang pagkawala at pagkamatay ng 15 taong gulang na si Isabel Sofia Tablate sa Pasig City. Sa investigasyon ng pulisya, nakitang pumasok sa isang mall sa Marikina ang dalagita bandang alas 6:30 ng gabi noong March 18. At ilang minuto lang ay lumabas din ng establishmento. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakita siyang naglalakad sa Evangelista Street at pumasok sa isang compound bandang 6:43. March 23 nang madiskubre ang bangkay ng dalagita sa isang bakanting lote malapit sa LRT compound. Mismong ama ng biktima ang nagkumpirma sa labi ng anak. Tumugma rin ng dental records at iba pang identifying marks ng biktima sa natagpuang bangkay. Kasama po ang ating ang kanyang tatay, nakita niya rin po yung bangkay doon. Which is, kino-confirm naman po ni Sir, tama po, no? Na yun yung damit, yun yung suot, yun yung sapatos, yun yung cellphone. Ayon pa sa otoridad, walang nawawala sa mga gamit ng dalaga. Naroon pa rin ang t-shirt na pinapirmahan niya sa mga kaklase noong huling araw ng eskwela. Bagamat wala pang autopsy result, wala umanong nakikitang foul play ang mga investigador sa insidente. May mensahe naman ang ama sa mga kapwa niya, mga magulang. Alam niyo po, marami na po akong naisip na pagkakamali kung anong dapat ginawa. Pero ang naisip ko lang po ngayon sa mga kapwa kong magulang, kung tingin niyo po nag-spend time, quality time po kayo sa mga anak niyo, kung totoo bang quality time yung meron po kayo sa mga anak niyo. Mga nakararanas ng depresyon o may kilalang dumaraan sa ganitong sitwasyon, maaaring humingi ng tulong sa crisis hotline ng National Center for Mental Health. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Masinsabi sa mga manonood dahil sa sensitibong balitang ito. Nasa gitnang mga otoridad ang 3 biktima ng sexual na pang-aabuso ng isang lalaking estudyante. Arestado din sa magkahiwalay na operasyon ang 2 pang suspect dahil sa pagbebenta ng malalaswang. Madadali ko, kung ganun po niya lang naman yung magulang ko. Ang isa pa ng kapatid na lalaking na tilo na naalala
napakabait. Napakabait po sa amin, sobrang ano po siya protective. Sobrang po kasi memorable po pagkasama ko po talaga siya. Kahit mag-concert kami dalawa, magkasama kami. Sobrang kitang mahal. Sa investigasyon ng Malolos Police, lumalabas na nagmulat ang Rumble sa Kalsawan. Po ay dalawang grupo ng kabataan sa loob ng Kagawad. So ang amin ay Ricardo, sa biktima ay may kasamang babae. So nagkaroon ng Kagawad, so nagtutukan sa mga babae. Inaaros ko na nakunan ang 6 anyos na mismong sumaksak. Isang 30 anyos na lalaki at isa pang 23 anyos na lalaki. Dinala sa bahay kanina ang 2 minor de edad na suspect habang naharap sa reklamong homicide ang isa pang suspect. Iniimbestigahan ng pulisya kung sino ang iba pang transport sa gulo. Nakaburot na ang laginang biktima sa kanilang bahay sa Bulacan. Nagbibigay pugay naman sa kanya ang paaralan at mga kaibigan niya sa kanilang graduation ceremony sa Biyernes. Christopher Sitsun, ABS-CBN. Mahirapan ulit ang pagsakay ng mga commuter ngayong unang araw ng tigil pasada. Ipinoprotesta ng iba-ibang transport groups ang sinasabi nilang mabagal na pagtugon ng pamahalaan sa pagsirit ng presyo ng langis. Live mula sa Cubao, nagpapatrol si Andrea Sagines. Andrea, andyan pa ba ang mga nagpoprotesta? Bernadette, kasalukuyan pa nga ang nagpoprograma, nagsasagawa ng Lois Barrage, yung iba't ibang grupo dito sa Aurora Boulevard. Meron pang transport group, commuter group, youth group, labor group, halo-halo na, no? At isa lang ang Mas maganda, kala o tak. sabi nila kasi pinadali na yung magbibigay ng emergency power sa Pangulo para aksyonan yung krisis sa langis ay wala pa rin sila nakikitang konkretong aksyon mula sa gobyerno. At sabi nila ay gusto nila yung mga concrete actions talaga. Kaya naman, ang nakikita lang kasi nila ngayon, yung ang tinatawag lang, nangyayari lang ngayon daw ay nagbibigay ng ayuda na para sa kanila ay tatagal lang naman ng 1 o hanggang 2 araw. Kahit tila mga sardinas na sa lata ang siksikan sa loob ng bus na ito, may mga commuter pa rin nagpumilit makasakay dahil kulang ang bumabiyaheng masasakyan sa may Philcoa sa Quezon City kaninang umaga. Si Myra, maagang umalis ng bahay dahil alam niyang may transport strike. Pero nahirapan pa rin siyang pumasok sa trabaho. Hindi rin naman niya masisi ang mga nagpo-protestang tsuper. Last week pa simula nung nagtaas yung presyo, talagang hindi na ako kumukuha ng sukle. Kung ano yung binayad ko yun Tinuloy ngayong Huwebes ng iba-ibang transport group ang kanilang malawakang tigil pasada. Wala pa rin umano silang nakikitang konkretong aksyon ng gobyerno 2 araw mula nang ideklara ang State of National Energy Emergency. Ang gusto nilang mangyari, agad suspindihin o bawasan ang buwis sa langis at ipatupad ang taas pasahe. Ang kailangan natin ay immediate na pagtugon ni Bongbong Marcos dahil sa dinaranas hindi lamang ng mga driver, mga operator, kundi sa ating mga mamamayan. 120 na po ang presyo ng produktong petrolyo dito sa National Capital Region. 141 na po ang presyo sa Baguio at Bicol. Kailan tutugon si Marcos? Hinahamon po natin ang ating Pangulo. Magbigay po kayo ng price cap, price ceiling dito sa mga produktong petrolyo. Ayon naman sa Malacanang, kailangang pag-aralang mabuti ang panawagang fuel price freeze. Kasi may maaapektuhan din tayo mga oil companies na nakikipag-usap, maganda nakikipag-usap, nakikipagnegosasyon sa ating gobyerno. Pag hindi po ito pinalasi, baka lalo tayo magkaroon ng problema. Samantala, galit ang ilang jeepney driver na unconsolidated o hindi sumali sa modernization program ng pamahalaan dahil hindi sila nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD kahit nagpalista sila at kumpleto ang dalang requirements. Tumama kami na mabibigyan kami ng ayuda kahapon. Tinawagan pa kami ng LGU sa bali ang ginawa sa amin kinonfirm pa. Isa-isa yung aming leader. Sagot ng DSWD, pwede pang makahabol ang mga hindi makakuha. Na natin sila sa maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pa samantala tayo gagawa ng video sa ating susunod video.
Mang Rini. Missing duta. Sa negative mark, nasa 410 million po. 320 hanggang 340 pesos naman ang ibang parte. Hindi na lang puro karne yung ulam. Ganap na lang ang ibang ulam. 380 pesos kada kilo naman ang po sa Philippine Public Market. May hirapan talaga yung dati namin mga customer din. Baka pag isang kilo, baka 1.1 na lang. Dati, ang lahat ng piso, 10 pesos kada. Yeah. Pag nawala na yung ano,